Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan Ami from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 7 to 17, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makakuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan niyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, palagi niyo tatandaan yan. Gawin yung guide, yung mga warning na pwede lumabas ito, hindi po iyon negative. It's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay na need to aware, change of decision, or mga bagay na makatulong sa inyo. Pero kung gusto niyo na positive reading lang, ang gusto niyo marinig, hindi po itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin, Taurus. Okay. Andito ka sa sitwasyon mo na nagiging aware ka sa mga bagay o sitwasyon na meron ka sa ngayon. Pinapahalagahan mo ito. Sa nakita ko to, you always think in advance kung sakasakali rin no, sa iba sa inyo na handa ka sa you try to make it balance yung meron ka sa ngayon. May paghihintay ako nakikita sa hindi ko alam kung ano hinihintay mo or maybe you're waiting for something or nahandun yung plano na yon sa iba sa inyo. Parang iba kasi is nagkakaroon kayo ng kuhanin mo lang yung sa'yo doon na parang nahandoon yung doubt with something. Ayan, pwede rin nagkakaroon kayo ng doubt, diba? Maaaring nahandun yung point na nagtitake a pose kayo, parang sandali lang, ganito, ganyan, ganyan. May mga point na ganun na naghihintay kayo ng mga bagay-bagay o sitwasyon or makamit yung opportunity na yon or matapos yung sitwasyon na yon, pwedeng ganon at magkaroon na ng pag-uumpisa. Yung iba sa inyo is, ang nakikita ko, yun nga, is always try to make it balance at magkakaroon ng pagbabago within the 1, 2, or 3 years man sa iba sa inyo. Sa iba dito, 2 after 2 years, there's an ending situation happening to your life or may mga bagong opportunity na or pagsisimulang muli no sa iba sa inyo or the beginning of a cycle happening to your life. Makakaramdam, mas more ka kasi magiging makakaramdam or days man yan, days, weeks, or months man yan na mas lalo ka makakaramdam after ng 4 years. Or sa iba sa inyo is 4 months, by the 4 months or 4 weeks man yan, no? Yun na nakikita ko sa ito. Siyempre, sinasabi rin dito na kapag nakakaramdam ka na ng pagod, siyempre, this is a time na pwede ka rin mag-rest, kailangan mo na mag-recharge, mag-relax, magbigay ka ng oras din sa sarili mo. But you need to decide, mag-decision ka rin sa sarili mo about to yourself, ano, sa nakita ko. There's a new beginning happen into your life. And then nakikita ko rin dito maraming tao, hindi ko alam pero may celebration na magaganap o mangyayari dito, no? May mga victory and success coming sa iba sa inyo. May mga gathering hindi ko alam what way yung gathering, pero matao siya. Siguro kung iba sa inyo is may kakasal, may kasalan, or pwedeng ganun, may mga atinan ka na isang celebration, ganyan. Nakikita ko rin dito na pag-uusapan ka o pinag-uusapan ka. Pag sisimula ng bagong pagtaha kasi ito ng bagong direction pagsisimula, either may mga bagong trabaho, sa iba bagong buhay, may mga bagong magaganap sa buhay mo. O may kasalan ata sa iba. May travel ka, malayo man o malapit yan. Babalik kang muli sa simula. Sabi dito. Ay, namatay yung ano. Meron kang 19, 11, 36, 18, 27. Libra, Scorpio, Capricorn, Cancer, and Virgo. Okay. Okay, may konti lang naman na struggle, ano. There's a
a little bit lang naman. Siguro, when it comes sa struggle na yun, siguro iniisip mo siya. O kaya may mga pag-iisip, no? Pag-iisip na medyo na struggle ka, o kaya may mga sitwasyon na dinidesire mo na nagkakaroon na hindi pa sa ngayon, pwedeng ganun, or pwede rin na nire-rebuilding mo pa siya, di ba? Iyon. Sa iba sa inyo ha, kasi nakita ko may konting delay in some aspect of your life. Pero siyempre depende pa rin yan. Kasi hindi naman kailangan lahat padaliin, di ba? Kumbaga nasa panahon kasi yan eh. Napapanahon. And then also, ang nakita ko rin sa'yo is you know your purpose. No? Kaya ka rin siguro nasa sitwasyon na yun. No? You know your purpose. Andun naman yung confident mo kahit na nagkakaroon ng mga struggle or burden or delay in some aspect of your life, di ba? And then, nandun pa rin yung desire and nandun yung paninindigan and your action this time. And may mga challenge, nagkakaroon ng challenge situation. May mga sitwasyon na nako-commit ka doon sa bagay na yun, o sa sitwasyon na yun. Also, there's a commitment when it comes to a burden or kalungkutan. Ako nakikita sa'yo, hindi ko lang alam why. Pwede rin na may mga nawalang buhay, nawalang either this is a separation, or may mga problema talaga, or pwede rin na may mga nawalang pet, or namatay na pet, or kakilala, pwedeng ganun, no, sa iba sa inyo. Basta there's a burden, there's a big problem or kalungkutan sa iba sa inyo. Basta have faith. Pwede rin na pagod ito, no? Sa iba kasi di sa pagod. Ganyan. Kaya siguro sa mga delay situation, pwede, di ba? Yung mga struggle situation. Yan. Or may mga sitwasyon na makakaramdam ka ng painful. Yan, sa iba sa inyo. Makaka-receive ka daw ng communication, information, message, communication, ganyan. Makaka-receive ka daw ng ganon. O text message, or mga letter, ganyan. Yun. May sinasabi dito na papers and documents. Hindi ko alam in what way. Baka may mga aasikasuhin ka na mga ganun, papers and documents, either to a government, official building, or something authority. Baka may mga kakaharapin ka, no? Or mga fixing situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Pwede rin naman yung documents na yon is yun yung trabaho mo, pwedeng ganun, di ba? Or yung mga pagsasaayos. Mag-ingat ka lang din sa mga pagpirma-pirma o kaya yung mga sign, basta pirma-pirma or yung mga, baka hindi ka nagbabasa ng maigay, magkaroon ka lang ng problema, di ba? Yun ang nakita ko sa'yo. Ingat-ingat lang din. And then also, magkakaroon ng mga conflict, maliit man o malaki yan. Sa iba sa inyo, magkakaroon ng mga debate, yan, magkakaroon. There's a hard work situation din o nakakaramdam ka ng hard work situation sa buhay mo. May mga pang-aabuso. Ako nakita, maari din na may mga tao na inaabuso nila yung kabaitan mo o naaabuso ka or pwede rin na inaabuso mo yung sarili mo, di ba? Dahil para sa ibang tao, pwedeng ganun. Sa iba naman sa inyo, makakaramdam ka ng painful talaga. Pwede rin painful with sa work mo, painful sa mga tao na sa paligid mo man yan, or painful, yun nga, tulad ng sabi ko, may mga debate or pagdidebate or mga physical activity, pwedeng ganun sa iba sa inyo. And then also is may tao na mataas ang ego. Nagkakaroon ng pag-isolate or either iba is paghihiwalay, yung iba is either hinihiwalay mo yung sarili mo or may tao na lumalayo o hinihiwalay niya yung sarili niya sa'yo or may paghihiwalay. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga alaga kayong pusa, aso, may mga paglilinis ako na nakikita sa iyo. May mga loyal person ako na nakikita. Merong malapit sa iyo or hindi ko alam kung sino. Siguro basta malapit sa'yo. Pwedeng anak mo, kapatid mo, kapamilya mo. Pwedeng ganun. Or karelasyon mo. Magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Pwedeng kaibigan mo. Ganyan. Basta malapit siya sa'yo. Tingnan natin energy ni Taurus. Energy mo. Charlie. Energy po niya.
Ay, ba't ganun? 3 and 3. Okay, energy mo. 3 and 3, 7 and 7, no? Ay, tatlo 7 mo. 7, 7, 7. Oh, okay. Ingat ka na lang, ano? Dito sa situation mo. Okay. Energy mo. Nandito ka sa sitwasyon mo na you put effort in some aspect of your life. Binibigay mo talaga yung effort mo doon. Sa nakita ko dito, andun talaga yung tibay ng loob or movement, yung moving forward. Even if na nakakaramdam ka ng painful sa buhay mo, no? Or nakakaramdam, yung energy mo rin kasi parang it's more emotional. Parang ang energy mo is ano, parang hot and cold, parang ganon. Parang okay, hindi, okay, hindi. Nandun ka sa point na yun, ano? And then also, medyo may konting emotional situation lang din sa iba sa inyo. Siguro, iba sa inyo, you're feeling depressed, you're feeling tired, or emotional, or pwede rin na may nakapagbibigay sa'yo ng mga intense or disappointment in life. Pwede ganon, di ba? Or maybe there's a pain. Yan. Ako nakikita sa'yo dito. May mga, ang energy mo rin para may hinihintay ka ata na isang outcome situation. Kaya may mga paghihintay ako na nakikita sa iyo sa pinili mong daan, no, this time sa nakikita ko sa iyo dito. And then also is yung energy mo, may lungkot ako nakikita sa iba sa inyo, pero malungkot siya pero parang iba sa inyo is you still standing dun sa bagay na yun o sa sitwasyon na yun. Kahit na nakakaramdam ka. Parang pinipilit mong maging malakas at pinipilit mong maging strong dun sa pinipili mong sitwasyon this time sa nakita ko dito. Maybe, yung iba sa inyo is you're hiding your feelings, ganyan. Maaari din na nakakaramdam ka ng pain, sadness, or maybe you're waiting for a new beginning, or nandun yung point na minsan siguro may mga nananakit na sa'yo, ganyan. Yan, baka may mga ano kayo, ubo, sipon, masakit yung mga kalamnan, likod, batok, balikat, balakang, o mga kasukasuan, buto-buto, baka ganon sa iba, no? Tingnan natin, parating. Ang iba sa inyo nandito kayo sa point na ano, parang may mga dine-daydream at may mga pinag-fantasizing kayo. Ano yun, anak? Ano yun? Kala ko ano yun. Tinignan ko talaga yung inuupad ko eh. Kala ko nag-ano siya. Parating. Ba't ganyan? Paano ko parating pa lang eh. Ano ito? Ano po ito? Ano po ito? Ano ibig sabihin? Explain nyo nga po ito, universe. Okay. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, sa nakita ko sa iyo dito, ano, ayun, mga nagkakaroon ng pag-iilusyon, ano, sa iba sa inyo. Nagkakaroon ka ng pag-iilusyon, and then also, may mga sitwasyon na parang nalilito kayo. Ganyan. May mga indecision situation ako na nakikita. O kaya, pwede rin na sa iba is you feeling fear, may mga inaalala, takot, worrying, anxiety, or stress man yan. Sa iba naman sa inyo is doon ka sa point na sana walang ma-delay, no? Yan. May konting delay lang naman. Siguro magkakaroon ng mga delay within years man yan, days, weeks, months, or years man yan. May mga delay situation. 2 to 5, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Yan, may mga delay situation, ano? Or may madi-delay, or may i-delay. Pwedeng ganun. And then also, parating sa'yo, hoping hindi kayo dumaan sa anxiety talaga, no? Yan, yung mga danger anxiety. Huwag kayo masyadong emotional or overthinking, no? Ang pinakaano dito. Parating sa'yo actually dito sa sitwasyon mo, may tao na dishonest. Sana hindi ikaw. No, may tao na dishonest. Or pwede rin na
na ito is until now hindi mo matanggap na naging dishonest siya sa'yo, nagsinungaling siya sa'yo, pwedeng gano'n. Or sa iba sa inyo is may tao na nagiging dishonest sa'yo. Parating din sa'yo is there's a positivity happen into your life. Also, there's a luck. Ako na nakita na parating sa'yo. And there's a luck, positivity is coming. Huwag kang mawala ng pag-asa, pero gawin mo daw ang lahat para ma-achieve ito kasi there's a new beginning happen into your life. And then also is luck and may hardship sa aspeto ng buhay mo na magtatapos. Yun ang parating sa'yo. May mga kinikim-kim ka raw na sitwasyon. Natutulog pa ba kayo? Kapag hindi ko alam kung night shift ka, pero sa iba sa inyo, siguro nagigising kayo. Pagising-gising kayo, pwedeng mga 12, 12:30, 1, no? Or 2 man yan, 3 man yan. Baka nagigising-gising kayo, kulang, or maybe you are a night shift. O pwede rin na trabaho nyo talaga, panggabi talaga. Diba? Bumawi na lang kayo sa next day kapag ganun, para maging balance yung energy mo. Kaya medyo nagiging low yung energy ng iba because of the hard work situation niya sa buhay. Yung iba dito, minsan sasakit daw yung ulo nyo, yung paa nyo, ganyan. Baka may mga ubod-sipon talaga kayo, no? Lagnat, ingat kayo ha sa mga lalo na pa nagpupuyat, kasi pa nagpupuyat o hindi makatulog, nagiging mahina yung resistensya. Ano dapat iwasan nito? Dapat kong iwasan ito. Ba't ayaw? Ayaw ata. Ay? Kasi sabi ko lang eh. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung hindi ka makapagsalita sa mga taong malapit sa iyo. Kung ano talaga yung nararamdaman mo, kung ano yung nasa isipan mo, kung ano yung gusto mo. Yan. You need to be open, no? Sa nakita ko dito. Iwasan mo ma-stagnant, ma-uncontrol ka. Iwasan mo yung tama rin kung if ever. Pero kung pagod ka talaga, mag-rest ka. Yung mga poot, galit, away, conflict, malaki man o maliit yan, umiwas ka na lang. No? Iwasan mo na lack of direction ka talaga sa nakikita ko dito. Ma-imbalance also, no? Iwasan mo yung mga tao na hindi kayo in a same page. Ganyan, yung mga tao na gagamitin ka lang nila, ganyan. O iwasan mo yung mga gamit ng tao, iwasan mo yung mga selos na yan, yung mga unfaithful na tao or being unfaithful, iwasan mo yun. Magsinungaling o mga sinungaling, mga dishonest, iwasan mo. Yung not to cooperate, kung kanino man yan at kung saan man yan, o kung ano man yan, no? Kung ayaw nila sa'yo, okay lang din. Fine. And then also, iwasan mo, mapanghinaan ka ng loob. No, yung hindi ka mag-focus din sa sarili mo. Yan. Kung i-release mo yung mga worrying situation o yung mga anxiety, stress mo sa buhay, mga pag-aalala mo, iwasan mo na lang yon at maging matatag ka, no? Basta tiwala sa sarili. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, ano ko, nasa balikat ko pa rin talaga siya. Pamilya, Taurus in love. Kung may mga sitwasyon na need to fix it, no? So, nakita ko dito. Parang may tao dito na hindi nagiging tapat sa'yo, di ba? Nasa utak ko na yun eh. Lalabas to, sabi ko lalabas to. Lumabas nga siya. Okay, kung single ka,
Kung single ka, you need to be patient. Sabi niya dito. Mag-focus ka daw muna sa goal mo this time. No? Yan. Try to make it balance. Kumbaga. Kumbaga, siyasatin mo rin yung mga taong darating sa buhay mo. Pero may darating daw sa buhay mo. Isa o dalawa. No? Ang nakikita ko dito. Ang nakikita ko dito is mararamdaman mo dito ay naku, dalawa nga. Isa dito, matagal mo na tong kilala. Either this is the past or matagal mo na siyang kilala. Dalawa ang darating. Oo nga, isa dito naghihintay lang. May paghihintay eh. Parang hindi siya nagmumube, pero still waiting. Maaring isa dito nakaraan to. May darating sa'yo. Isa o dalawa. Sa mga nagkahiwalay dyan. Sa mga nagkahiwalay, oo, nagkahiwalay talaga. Kasi andun yung situation na nagkaroon ng tukso no? Natukso, kumbaga. Natukso ang isa sa inyo. Sa nakita ko dito, maaaring nagkaroon talaga ng pagbabackstab or hindi naging ganun katapat or nandun lang talaga sa natukso. Pero nandun naman yung pagiging mabait ng tao na ito or maybe this is you, lumayo ang isa. Ang nakita ko dito, nag-move siya at nag-focus na lang siya sa kanyang mga idea or creativity. This time, yung isa sa inyo, sa goal niya, na handle sa support. Pero ang nakikita ko kasing energy, ang isa sa inyo, sa mga nagkahiwalay, nagiging back and forth yung energy niya. Hindi ko lang why, they feeling burden pa rin hanggang sa ngayon, ang isa sa inyo. Still healing, no? Ang nakikita ko na still healing, handun pa rin yung situation na yung confident nitong tao na to or ikaw ito, na mas nagpo-focus siya sa sarili niya, but may konting lungkot. May hinihintay may paghihintay, hindi ko alam why. Hindi siya nagmo-move, but hindi siya nagmo-move, pero naghihintay siya. Walang movement pero naghihintay siya. Is feeling stuck or natatrap itong isa sa inyo, no? Nandun sa point na yon. Naghihintay or maybe nandun siya sa point na nagkakaroon siya ng pag-iisip kung mag-go ba siya or hindi, pwedeng gano'n, nandun sa point na yon. Sa mga nagkahiwalay. Kasi nandun pa rin yung nahandun pa rin yung situation na pagnanais, no? Maaring palagi ka pa rin itong naaalala every night, still stuck. Ayan, pareho kayong devil, Mukhang pareho ata kayo nito, na energy, Yun, ang nakikita ko. And then also, hindi siya nagmamadali, pero ang sabi niya, parang inaasa niya na lang sa universe. Universe, if this person is talagang kami, nandun siya sa point. Or maybe this is you or siya, nandun siya sa point. Pero ang inilaan na lang niya kay universe. If kami. Parang ikaw na bahala. Nandun sa point na yun, inalaw na niya si universe to take yung relationship na to. Kung siya ibibigay mo sa akin siya. Kung hindi, okay lang din. Nandun. And then, kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, hoping nagpareho, isa sa inyo tapat talaga. Well, sana pareho kayo tapat, no? Dito sa sitwasyon. Pwede rin dito yung sitwasyon na isa sa inyo is napaka-very patient. They always try to make it balance itong relationship na to, kahit na minsan nagiging toxic, kahit minsan nagkakaroon ng pagsisinungaling, o kahit na minsan nagiging hindi maganda yung relationship, kung nagkakaroon man ng pag-aaway yan, di ba? Yun, hoping hindi kayo maghiwalay. Hindi ko naman, syempre wag naman. Basta inyo is maaring LDR ito, no? Ganyan. Ang nakikita ko dito, pero they always forgive. Doon naman yung humihingi naman ng sorry yung isa, ginagawa niya yung lahat when it comes to this relationship. Nagiging kasi ito, yung energy na to is maybe this a hot and cold relationship sa iba sa inyo. Yun. Stuck, hoping hindi ganun ka-toxic yung relationship, pero may pagsisinungaling. Ako na nakikita sa relasyon. Tingnan natin ang iyong money. Money ni Taurus.
Saan na yun? Saan na yun ang money mo? Okay. Okay, when it comes sa money mo, mas marami ang lumalabas than sa pumapasok. So, nakikita ko ito. Pero hindi ko naman sinasabi na nasasayadan ka. No, yun ang nakikita ko dito. Pero nagkakaroon ng pag-iisip. May konting lonely, ganyan. Siguro may konting regret sa iba sa inyo. Hindi naman siguro kay lahat, but there's a regret. Pero kasi sa iba sa inyo, parang ginusto mo rin na mangyari yon, kaya naging ganun. Yun ang nakikita ko dito, no? And then also is, this time siguro mas more kung nakikita na parang nag-iisip na yung iba sa inyo na mas more na ako maghihigpit, hihigpitan ko na doon na sa point, or you need, ate magsasuccess ba? Hindi ko pa kasi nakikita yung successful when it comes ito. Siguro within the 2 to 3 years, mayroong, huwag naman sana, di ba? Sana months na lang, di ba? Pero, sa iba sa inyo, makakaranas kayo ng gano'n. Years talaga siya. 2 to 3 years. Magiging mas okay yung 2 to 3 years. Maging okay yung situation mo when it comes to your money. Sa ngayon kasi, nagiging okay lang. Hindi ganun kahirap. Kasi may pumapasok naman kahit papaano. Hindi lang ganun kalaki, no? Na enjoy mo pa rin naman yung buhay mo. Yan. Kakaroon pa rin naman ng mga receiving situation. And then, ang nakikita ko lang sa'yo is, may hihingi sa'yo ng suporta pagdating sa pera. 1 to 3 person, 1 to 3 person, ganyan. Iba-iba, maaaring sa'yo, isa, sa kanya, dalawa, sa kanya, tatlo, pwedeng ganun. Or maybe sa mga tao or sa tao na malapit sa'yo, hihingi siya may paghingi ng suporta or bibigyan mo sila ng suporta. Advice. Kung sino man yan na tao na you always giving love and support. Okay, when it comes sa advice is, may travel kayo, malayo o malapit. Okay, so when it comes sa advice is, confident lang, speak out, ang sinasabi dito. Alam ko na marami sa inyo at halos lahat kayo breadwinner, no? And then, always follow your heart in a good ways, make things happen. And then also, maging more on wiser and stronger ka raw this time. I-accept mo daw yung mga lesson na naganap o nangyari in the past. And then, may mga bagay na kinakailangan na make a new direction in life. Maging very idealism ka. Start a new mental health at sinasabi rin dito. And then also, whatever holding you back sa nakaraan, leaving behind or accept the lesson. And then also, moving forward. Yan, transition is needed. And then also, value, value the person who value you, value the coin, value your job, value your business, or malaki man o maliit yan, leadership mo. Kung kinakailangan mo doon ng tulong at magsalita na humingi ng tulong, gawin mo. Yan ang sinasabi dito. Tulungan, kumbaga, magkaroon ng pagtutulungan. Yun ang sinasabi dito, no? May dalawang babae. Connected ka sa dalawang babae? Pwedeng karelasyon, joke. Pwedeng karelasyon o pwedeng kung may anak ka o kaya naman magkakaroon ka ng connection sa dalawang babae na may distance. Pwedeng ito is edad or pwedeng ito is nasa ibang bansa or probinsya. Ganyan. Pero may distance kayo dito eh. Or pwede rin naman na iba sa inyo is meron ka na talagang tinalikuran. Or may taong tumalikod sa'yo. Ito naman si God bless.